Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, The Home Beside. Dito once again ako pala si Josh. For today's video, i-share ko sa inyo kung ano nga ba yung mga dahilan kung bakit biglang bumabagsak ang ating mga views sa ating mga Facebook pages or even profile. No? Kung tayo ay madalas nag-upload sa ating short videos or sa Reels. And ano na din to, same na din to sa long form video. Mga dahilan kung bakit biglang bumagsak compare sa mga ina-upload natin dati na maabot ng 1,000 of views ngayon, pababa ng pababa. Number 1, before kong i-share yung 3 reason, may mga factor kasi yan. Number 1, nagbabago yung algorithm ni Facebook, no? Every week, every day may mga bagong updates sa security, sa website. Tapos dito nga yung mga AI na po yung nagde-detect ng ating mga violations and then ng mga ina-upload natin. Nakikita na kaagad ni Facebook kung ano nga ba yung nature ng ina-upload natin, sino yung target audience natin, at kung kanino ba dapat ipakita yung mga videos natin. So isang reason yun, yung mga algorithm na nakaka-apekto kung bakit tayo nagkakaroon ng mas mababang views. So ito yung number 1. Kung tayo po ay mag-upload, I highly suggest kung kayo ay bago pa lang, mag-focus muna kayo sa niche na tinatawag or category. 'Di ba nga bago tayo mag-create ng Facebook may category na sineselect muna tayo, or kung bagong gawa yung page natin, meron tayong sineselect na category. Ito is nakakatulong yung category para ma-share nung AI or ng algorithm kung sino nga ba yung makakita ng video mo. Yung mga no value na mga video, iwasan muna natin siya. I mean, pag no value, ibig sabihin wala talagang reason kung papanoorin ba yan ng viewers or hindi. Kung hindi yan makakatulong sa viewers or kung walang mabibigyan na value sa wider audience, mataas yung chance na i-skip ka agad. Kung makita man yung video mo, i-skip ka agad siya. Hindi man lang matatapos yung 3 seconds, di ba? So, sinuswipe ka agad yung video natin. I highly suggest by category or by niche, pwede tayong mamili ng mga high performance niche na tinatawag. Pwede po yung yung mga tutorial video, yung mga how to videos, how to make money online, yung mga entertaining video, ano pa ba? Yung mga educational, informative, motivational. So yung mga categories na pwede niyong pagpilian. Mga funny videos, pwede. Reaction videos, pwede. So, yun, nakakabuild tayo ng connection sa viewers. Kung tayo ay mag-upload lang ng mga random videos na usually nangyayari sa buhay natin, documents natin, nagluluto tayo, and pumunta tayo sa mga lugar, actually, nakikita ko ngayon, mataas pa rin yung performance. But again, kung bago pa lang tayo, walang pakialam sa atin yung mga followers natin na magsusubscribe or magpa-follow pa lang. Yun talaga yun, guys. Kung hindi pa tayo sikat, iwasan muna natin mag-upload ng mga ganong klaseng video. Yung mga personalized, mga daily vlogs. Mas okay mag-focus po muna tayo kung ano yung mabibigyan natin na value sa viewers or sa mga followers natin. Okay? So, yung number 2 is yung hindi related yung videos mo. For example, nag-tutorial video ka, tapos may mga ina-upload ka ng mga unrelated videos. So, yung niche mo na tutorial is nahaluan ng mga random videos. So, may mga chances na may mga random videos na nagba-viral dahil na rin, 'di ba? Sumabay sa trend yung random videos, or meron akong mga nakikita ng mga ilang creator, ang ginagawa nila is re-uploading ng mga nag-trending na videos. So, mataas pa rin yung chance na mapanood yon kasi AI nga po ang nagsasuggest sa mga viewers kung saan mag-a-appear yung mga videos natin. So, pwede pa rin yun, but mataas din yung chance na hindi talaga siya ipapakita kung hindi related yung video natin. For example, ang pinapanood ko is tutorial, tapos may mga random videos ka related sa daily vlogs, tapos nahaluan ng iba, 'di ba? So bumababa yung retention rate. Na lang din natin, i-ask ko na lang kayo, ano yung mga usual pinapanood nyo ng mga content?
tutorial ba, yung mga comedy, entertaining videos, mga educational, 'di ba, yung mga daily vlogs. So by category din yung kahit sabihin nating daily vlogs. Ito yung mga daily vlogs na nakakapagbigay value pa rin sa wider audience. For example, yung may sinusubaybayan ako si Harabas. So yung daily vlogs nila is nanghuli sila ng mga isda, ng mga pagkain sa dagat, mga ganon. So yun yung matas pinapanood ko. So relatable pa rin kahit daily vlogs yung ginagawa nila. So sana nagigets yung point, no? So dapat related yung video natin kung sino ba tayo talaga or kung ano yung madalas nating na-upload. Okay? So number 3 and yung last, not engaging. Okay? So paano nga ba magiging engaging yung mga video natin? Sa pagiging content creator, nag-start ako ng 2020 to 2022 ata, mga ganun. Ang unang mga mistake ko, yung improper use of hashtag, no? Ano pa ba? Yung titles, yung captions, thumbnails, ayan, importante. Pwede na rin tayo mag-customize ng thumbnail sa reels natin, 'di ba? Pwede na tayo mag-cut ng thumbnails kung na-explore nyo yung inyong mga Facebook Reels, meron na po dyan edit Reels na tinatawag. So, pwede nyo baguhin yung titles nyo and then pwede kayong pumili ng isang clip doon sa video nyo na yun yung makikita bago mag-play yung video. So, yun yung thumbnail. Mataas yung click-through rate o yung CTR na tinatawag. Pag na-click yan is nasasuggest ni applications or ni Facebook, even YouTube or TikTok, yung video natin. So, yun. Lagyan natin ng magandang thumbnail. Lagyan natin ng mga titles, proper hashtag. Kung maglalagay tayo ng mga hashtag or mga tags, dapat related pa din sa video. Kasi kung maglalagay tayo ng mga hindi related na tags, so malilito yung algorithm. Hindi pa rin siya makikita sa wider audience. So, dapat number 1, may value or meron tayong specific niche, no? Kung bago pa lang tayo. Number 2, relatable dapat yung ating mga content sa mga in-upload natin sa araw-araw. Okay, number 3, yung last, yung not engaging na video. So dapat in 3 seconds pa lang na makita yung videos natin, mahook na dapat natin sila. So, yung iba ang ginagawa nila, yung best part ng videos, nilalagay nila sa first 3 seconds ng video nila. Para ayun yung makikita at aabangan yun hanggang dulo ng viewers or followers nyo. So, yun guys, no. So, sana nakatulong and please pa-share po itong video natin. Dahil nakikita naman natin na babago yung algorithm. So, ano nga ba yung mga dapat natin gawin? So, kailangan natin mag-produce or mag-create ng engaging, informative, educational, yung may value ng mga content para mas tumaas yung retention rate, yung CTR, yung click-through rate ng natin, ng mga videos natin. Kapag ganon, mas mataas yung chance na mas-share, magkakaroon ng maraming comments, reactions, and mas isasuggest yan ni Facebook sa wider audience. Yun lang guys, thank you so much. Sana may natutunan. Don't forget to subscribe dito sa ating YouTube channel, The Humby Said It. Click mo na yung bell icon pag may mga bago tayong video tulad nito, manonotify po kayo. See you again sa next video. Bye-bye!